gabi. Kumustang umaga? Okay lang? Parinawa ang Espiritu ng Diyos ang magbigay sa atin ng hindi man maganda ang ating pakiramdam, pero bigyan tayo ng maligayang puso sa umagang to. Kasi hindi natin maiiwasan, may mga nangyayari sa ating katawan o sa ating kapaligiran na wala tayong kontrol. Di ba? Wala tayong magagawa. At kadalasan, naapektuhan tayo dahil tao lang tayo. Nagkakasakit ang ating katawan, humihina ang ating sistema. Pero mga kapatid, gusto kong ipaalala sa inyo na may control tayo sa ating kalooban. Amen ba? Kanina, may kinamayan ako. Ang reklamo niya, mainit. Wala tayong magagawa dun sa init ng panahon, pero meron tayong pwedeng gawin para palabigin ng katawan. Magpaypay, sumilong. Kaya nung sinalubong ko yung naiinitan, pinapasok ko agad kasi malamig dito sa loob. Amen ba? Ibig sabihin, may mga kaganapan, wala tayong kontrol. Pero purihin ng Diyos, binigyan tayo ng sapat na kaisipan at siya ang nangunguna sa atin na meron tayong pwedeng gawin sa nangyayari sa atin. Amen ba? Masama pakiramdam mo, sinusumpo ka ng high blood, inom ng gamot. Kanina pinag-uusapan namin, nakakatulong ba talaga yung juice? Pineapple juice. Sabi ko, pang first aid, kasi pag uminom ka ng juice, para ka rin uminom ng tubig, except that, kasi ang pineapple juice may vitamin C. So first aid, palalabnawin niya yung dugo mo. So, pero hindi yun yung gamot. So anong pinag-uusapan natin? Ang pinag-uusapan natin, yung pwede nating magawa sa gitna ng mga pangyayari sa buhay. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa inyo ngayon, pero definitely, kung buhay ka, may nangyayari. Hindi pwedeng wala. Tama? Bahagi ng buhay yung mga pangyayari. Ano yung unang-unang nangyari kanina, ng pagkagising mo? Na dapat ipinagpapasalamat natin sa Lord. Ano yun? Yung nagising ka. Di ba? Pangyayari yun. So, purihin ng Diyos na nagising tayo, dumilat yung mata natin, patuloy ang buhay natin. So, are you happy that you are here this morning? Mukhang hindi naman. Are you happy that you are here? Okay. So, yung pag-upo ko ngayon dito, isang pangyayari. Kasi kanina nagkakaturoan, sino ngayon? Parehong, hindi ako ha. Kung ikaw ako, ano pakiramdam mo? Hindi sa napipilitan ako. Sabi ko nga, hindi nyo alam kung paano nyo ko pinaligaya ngayong umaga. Hindi nyo alam na kating-kati ako na ituloy itong topic na to. Puntaan mo nga, ina, balikan mo yung text natin. Babasahin natin for the second time. At gusto kong ipahiwatig sa inyo why I am excited. Tanyo, excited yung bata. Tatalakayin ko ngayong umaga yung kahalagahan ng
pagsunod mula sa puso. Hello? Are you really happy that you're here this morning? Yes. You should be. There is no place that we'd rather be than to be in the house of the Lord. Bagamat may mga times na exception to the rule, you have to be somewhere else. Tama? Ako, there are times I have to be somewhere else kasi na-invite ako. Magsalita. I have to leave you. Pero makakaasa kayo, I'm doing the same thing. And I am always excited to do that. Speaking of from the heart. Nung maging Kristiyano tayo, huwag niyong kalilimutan, may kaganapan. Ano yung naging kaganapan nung naging Kristiyano tayo? Ano yun? Nagbago? Okay. Maganda yung word. Nagbago. Maraming aspeto sa ating buhay ang nagsimulang magbago. When I say nagsimula, kasi dati wala. Walang kaganapan. Yung kaganapan na nangyayari bago tayo naging Kristiyano ay yung mga normal na kaganapan. Araw-araw nabubuhay, araw-araw kumakain, araw-araw kung ano man yung kaganapan. Pero nung maging Kristiyano ka, merong kaganapan na hindi pang karaniwan. Tama? Ang unang nabago sa atin nung tayo nakakilala sa Panginoon, kalooban. Alam niyo ba yon? Kalooban. Kasi nung tayo unang kumilala sa Panginoon, may dalawang bagay na nangyari. Nakilala natin siya, sinampalatayan natin siya, at yung ikalawa na nagdulot ng pagbabago, pinagsisihan natin yung dating buhay natin. Kasi hindi ka pwede maging Kristiyano na wala yung pagsisisi. Tama? As a reaction to the truth, nagpasakop tayo kay Kristo. At yun yung, we have yielded ourselves to Him. Yun yung ibig sabihin ng He that believeth in Him. Yun yung ibig sabihin niya. Sumampalataya tayo, inilagak natin ang ating buhay sa Kanya. Kaganapan yun, mga kapatid. Kasi kung hindi nangyari yun, hindi ka Kristiyano. Hello? Ba't ko i-emphasize to? By the way, isa yan sa i-emphasize sa retreat. Ibabalik tayo dun sa punto na, paano ba tayo naging Kristiyano? Yung nakahanda na yung unang speaker dyan. Paano ba tayo naging Kristiyano? Paano ba nagsimula na tayo naging anak ng Diyos? Ito yun. When we have yielded ourselves to Him. Kasi dati, kanino tayo sumusunod? Kanino tayo sunod-sunuran? Kanino? Sa sarili. At sino sinusunod ng sarili? Ang laman. At makakaasa ka, ang laman palaging nakakiling saan? Kasalanan. Hello? Yan. Yan yun. That's our past. We have yielded ourselves servants to obey. Especially, yung sinusunod natin sa laman na kasalanan. Sin. Unto what? I-emphasize natin sa retreat yan. Kung hindi ka naglilingkod sa Lord, may iba kang pinaglilingkuran. At kung hindi rin lang ang Lord ng iyong pinaglilingkuran, patungo sa
kamatayan. Ito ngayon ang tanong. Nagkaroon ba ng kaganapan? Kasi, yun yung ating pwedeng balikan kung tayo nga ay Kristiyano o hindi. Was there a time in our life na nagsisi tayo ng ating kasalanan at sinabi natin kay Kristo, Panginoon, sa iyo na ako, ikaw na ang aking buhay, ikaw na ang aking susundin? Nangyari ba yun? Kasi kung walang ganong kaganapan, hindi ka Kristiyano. Hello? Ito na. Verse 17. Ayan. Buti na lang. Yan. Yun yung God be thanked. Salamat sa Diyos. Yan yung kaganapan. Ano yung naging kaganapan? Na dati tayong alipin ng kasalanan, na dati tayong under sa control ng kasalanan, ngunit ngayon tayo ay, yun na yung ating magic word, but you have obeyed from the heart. May naging kaganapan na pwede nating balikan at sabihin sa sarili natin, buti na lang naging Kristiyano ako. Ano yung naging kaganapan? Tayo ay sumunod. At hindi ka lang basta sumunod, ha? Emphasis on from the heart. At yun yung sinusuri natin. Ilang linggo na tayo rito na pinag-uusapan natin yung obeyed from the heart. Pang ilang linggo na to, doon sa mga nagte-take notes. Pangatlo na. Kasi it made me think, pinag-isip ako nitong talatang ito. Ano ibig sabihin nun? Kasi malibang naganap ito sa ating buhay, hindi ka makakarating sa kalangitan. Kaya babalik ka sa tanong, have I really obeyed from the heart? Talaga bang sumunod ako mula sa puso? Kasi tignan nyo, ha? Dati tayong alipin ng kasalanan, ay taus-pusong sumunod tayo sa aral na ibinigay sa atin. Kasi alam niyo ba na, lalo na noong unang panahon, kaya hindi ako naniniwala dun sa pag may gusto maligtas, palapitin sa harap. Hindi ako naniniwala na ron. Dati ako naniniwala sa ganun. Gusto mo maligtas, tapit kayo sa harap. Kasi may mga naliligtas dahil sa paglapit sa harap. Ang tawag doon, altar call. Napansin nyo, wala tayong ganun. Napansin nyo? Buti, walang nagtatanong. Bakit? For the simple reason, hindi yun yung nagliligtas. Yung paglapit sa harap. Kahit linggo-linggo pang lumalapit sa harap, kung walang nagaganap sa puso, kuha. Kaya sinimulan natin itong pag-aaral na ito as simple as ABC. Ang ginamit kong is vowel. A, E, I, O, U. Para mas madali nating matandaan na nung tayo naligtas, may kaganapang nangyari. Amen? At yun yung sinusuri natin. Kasi yung letter A na pag-usapan natin nung nakaraan, obeyed from the heart means nagumana yung ating affection. Hello? At bibigyan ko kayo ng proof na naging Christian ka, yun yung unang naapektuhan, affection. Ano yung affection? Other word?
Affection. Of course, affection involves the heart. It is not just emotion, no. But it involves volition. Kasi it involves the heart. Affection is love. Ano yung naging kaganapan? Nagkaroon ka ng pag-ibig. In fact, yun yung patunay na tunay na nakakilala ka sa Panginoon kasi hanggang ngayon, pabalik-balik ka na pinag-aaralan yung kanyang salita. Why? Because you have learned to love His Word. Kung meron dahilan kung bakit balik ka ng balik, it's because of your love for the Lord. Hindi, naalala ko, in-invite lang naman ako eh. Nung pagdalo ko noong una, natagalan nga ako kasi wala pa sila aircon. Mayroon mang aircon, hindi naman gumagana ng matino. Ang init-init. Ngit, ang hindi ko maintindihan sarili ko, balik ako nang balik. You know what that proves? Nagkaroon ka ng affection na hindi ka aware. We love Him because and that's the reason kung bakit yan sa church yan, nagustuhan ko yung preaching eh. You know what's that? That's affection. Every time may preaching, tinatamaan ako eh. Na para bang kinakausap ako. Minsan nasasaktan ako. Ewan ko, ba't balik ako ng balik? Huwag ka na magtaka kasi that's affection. Kasi every time nakakapakinig ka, you are being blessed. Amen ba? Kaya from the heart, ang ibig sabihin niyan, yung tunay na pagpapasya sa Panginoon, nagsimula nung gumawa ang Panginoon sa ating puso. At doon nagsimula yung pagbabago. Hindi man tayo naging perfecto, pero may sinimulang baguhin ng Panginoon sa atin. Yung dating mga mali na ginagawa natin na okay lang sa atin, ngayon medyo, hindi na. Yung iba, very obvious, huminto ng paninigarilyo, huminto ng ibang bisyo, dating manginginom. At dahil nakakilala sa Panginoon, unti-unti na. Bagamat paminsan-minsan, patikim-tikim. Pero yung mere awareness na mali yan, at yung mere desire na iwasan, may nagbago o hindi? Dati, kasalanan. Ngayon, may sinusundan tayong katwiran. Amen ba? At hindi lang tayo basta sumunod. We have obeyed from the heart. Kaya hindi nyo alam paano nyo ako ginawang talagang bagamat naisip ko, pinagkakasunduan akong to dalawan to. Kasi walang magpipits ngayon. Para yung hindi handa yun nagturuan. Pero nung nangyari kanina yun, sa akin, malinaw na ikaw na ba? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kasi long overdue na to eh. Imagine niyo, nakatatlong linggo na tayo, first point pa lang yung natalakay ko. Affection. Ano kaya yung E? O, guess. Hula. Makahula. Ay, hindi. Nabanggit ko na pala to. Di ba? Naisa-isa ko na to. Nadikta ko na to. Pero, are you interested to know? Ano ibig sabihin ng enthusiasm? Again, connected siya from the heart. If we have obeyed from the heart, you will be enthusiastic. Ano ibig sabihin, Pastor?
Yung bata, napansin nyo, very active. Tama? To some point, malikot, makulit. Tama? Paano mo malalaman na may sakit yung bata? That's the word. Maglilingkod ka sa Lord, matamlay ka, something is wrong. O niya? Pagka yung bata, nakaupo, nag-iisip ng malalim, hindi dahil sa nag-iisip siya. Something is wrong. Kasi isang kalikasan ng bata, lalo kung lumalaki, masigla. Obeyed from the heart means na nung dating wala kang gana sa mga bagay-bagay spiritual, ngayon may gana ka na. Ano yung palatandaan na ganado ka sa mga bagay-bagay spiritual? Ha? Excitement. Naalala ko si Haring David. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Take note of the word, I was. I was. Pakiulit. I was. I was glad. Alam mo, may linggo na magpipreach ako and I'm so excited do sa topic ko. Sabado ng gabi, hindi ako makatulog. In fact, minsan, nakahiga na ako, matutulog na ako, magigising ako. Kasi merong kailangan idagdag doon sa message. Oh, nangyari na ba yan? Enthusiasm. Yung word kanina na narinig ko sa prayer, yung sigla. Sigla. Ewan ko sino nag-preach nung last time. Si Jacob yata. Yung salitang gana. Isang palatandaan na something is wrong with you pag wala kang ganang kumain. Ha? Dati kang malakas kumain, masarap kumain, bigla na ng... At kasama dun sa pagwalang gana, yung pananamlay. Something is wrong. Kaya ang isang tao na nagsasabing siya'y Kristiyano na wala siya kagana-gana maglingkod sa Lord, something is wrong. Hello? Enthusiasm. Enthusiasm. Of course, we can fake yung sigla. Pwede ba? Oo. Pero alam nyo, yun yung isang bagay sa spiritual matter na kahit i-fake mo, mahalata ka. Hindi mo pwedeng i-fake ang real joy. Kaya, ang sabi ng Lord, these things have I written unto you, have I said unto you, so that my joy might remain in you. Naalala niyo yung John 15? Pakihanap mo nga yung ina. That my joy might remain in you, and that your joy may be full. Kasi kung tama ang pinaglilingkuran mo, at ang iyong paglilingkod ay mula sa puso, hindi pwede walang joy. Isang palatandaan na tama yung ginagawa mo is the joy in your heart, kahit mahirap.
Kasi kahit gano'ng kabigat ang ginagawa mo, kung meron kang joy, magaang. In fact, kahit wala kang katulong. Are you following me? Sigla, gana, galak. Yun yung second point, enthusiasm. At kung enthusiastic ka, kapatid, excited ka. Tama? You can't help but be excited. Matagal pa ba? Ako na. Di ba? Meron sa kalooban natin na nagtutulak sa atin para hindi lang basta gawin, kundi gawin ng may kasigahan. Tama? May kahalong kaligayahan. Kaya masasabi mo, it's from the heart. Tama ba? Nakakasunod ba kayo? O katulad ngayon. Habang naririnig natin ito, anong nararamdaman natin? Mabigat ba? Ano ba tawag dito? May mali ba? I'll give you one example na pag may pag-ibig at galing sa puso, nagiging magaang at nagiging maluwag. Bigyan ko yung halimbawa. 2 Corinthians, yung text natin, Ina, chapter 8. Verse 1 to 5. Second Corinthians, chapter 8, 1 to 5. Naalala niyo yung original title nito? Ano yung original title na pinagmulan nitong message na to? Bago tayo dumako dun sa From the Heart. Ano yung original title? The Beauty of Grace. Obedience. Naalala niyo?